of the nation. Isang mangingisda ang nasagip sa gitna ng nagngangalit na dagat sa Parang Sulu. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, namataan ng mga tauhan ng isang fishing vessel na hawak din ng Navy ang mangingisda sa laot pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nakuha ang kanyang bangkang pinalubog ng mga alon. Naibalik din sa kanyang biktima o sa kanilang pamilya ang biktima. Ayon sa Pag-asa, bunsod ng low pressure area at intertropical convergence zone ang pagsungit ng panahon doon. Sa gitna ng patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas sa ating teritoryo at soberanya, naitaboy ng ating mga sundalo ang mga mangingisdang Tsino na iligal na pumasok sa Ayungin Shoal. Kumpiskado sa kanila ang mga boteng hinihinalang may cyanide. May report si Mariz Umali. Iligal na pinasok ng mga mangingisdang Tsino ang Ayungin Shoal nitong Biyernes ng gabi. Pinahinto at dinikitan sila ng mga sundalong Pilipinong sakay sa inflatable boat mula sa BRP Sierra Madre. Pero nagkahabulan nang di huminto ang mga Tsino. Buwis buhay ang pagkapit ng mga Pilipino sa bangka ng mga Tsino para di makawala. Gamit ang tila tubo o stick, pilit na sinungkit ng mga sundalo ang makina ng Chinese fishing boat para mapatigil. Maya-maya dumating ang isa pang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino at napagitnaan ang bangka ng mga Tsino. Isang tila lalagyan ng krudo ang pinaghahampas ng mga sundalong Pinoy. Nang makuha ito ng isa sa mga sundalo, saka huminto ang bangka ng mga Tsino. No illegal fishing here! No illegal entry Sa inspeksyon sa bangka ng mga Tsino, may nasamsam na 4 na bote. Susuriin pa kung naglalaman ng mga yan ng cyanide, kemikal na karaniwang gamit sa illegal fishing. It's only now in recent history that may nakitang liquid to be suspected to be cyanide. Ito ay para ang isda, lalo yung mga rare na mga species na isda, ay makakatulog at nahuhuli ng buhay. So yung mga rare species, mas mahal ang market value nito. Kasunod niyan, hinatak ng mga sundalo ang bangka palabas ng Ayungin Shoal. May namantaan pa raw barko ng China Coast Guard sa labas ng bahura pero hindi raw ito nang himasok. Ayon sa Philippine Navy, pwede namang arestuhin ng mga sundalong Pilipino ang mga Tsino pero itinaboy na lang daw nila ang mga ito para hindi makompromiso ang seguridad ng BRP Sierra Madre na isinadsad sa bahura para igiit ang soberanya roon ng Pilipinas. Kung hinuli mo yon, inapprehend mo yon, papakainin mo, iakyat mo sa barko, that was the foremost consideration. Na pag pinaakyat mo, makita nilang loob ng Sierra Madre. Bahagi rin ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero inaangkin din ito ng China at plano pa nilang ideklara ito bilang kanilang nature reserve. Kinundin na yan ni Pangulong Marcos sa kanyang intervention speech sa ASEAN-US Summit, pati na sa kanyang talumpati sa 20th East Asia Summit na dinaluhan pa ng China. Giit ni Pangulong Marcos, matagal ng bahagi ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc at tayo ang eksklusibong may otoridad para maglatag ng environmental protection sa mga teritoryo nito. Ang planong nature reserve ng China sa Bajo de Masinloc ay paglabag daw sa soberanya ng Pilipinas at sa traditional fishing rights ng mga mangingisdang Pinoy. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang pero hindi pa malinaw kung ano ang reaksyon ng China sa mga sinabi ni Pangulong Marcos. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buong puwersa ang GMA Integrated News sa paghahatid ng balita ngayong undas. May mga humabol sa huling araw ng paglilinis sa Manila North Cemetery. Problema naman sa ilang sementeryo ang mga nasirang puntod. May report si Marisol Abduraman. Hanggang ngayon na lang pwede maglinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery. May ilang humabol sa pag-ayos ng nicho at inagahan na rin ang dalaw. Mahirap na po pumunta ngayon kapag yung maraming tao, mas lalo po may nagkakaedad na kami. Kailangan po medyo hindi na masyadong crowded para medyo malayo po kami sa maraming pong sakit. Pati ilaw sa street lamp ng sementeryo, inayos.
Ayon sa Manila North Cemetery, noong isang linggo pa may mga dumadalaw. Kahapon, umabot sa 50,000 ang mga nagpunta. Nagulat kami 8 days, 9 days pa before November 1, dumalaw na sila. Dahil weekend ang November 1 and 2, inaasahan nilang aabot sa 2 milyon ang daragsa sa pinakamalaking libingan sa Metro Manila. Bukod sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan at mga pulis, bantay sarado rin ng mga CCTV camera ang sementeryo na round the clock minomonitor para makita ang sitwasyon sa loob at labas ng sementeryo. Bukod sa 64 na CCTV camera, magdadeploy rin ng drone camera simula October 31. Meron ding live streaming. Bukas ang Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Bawal mag-overnight. Kasabay naman ng pagdami ng mga bisita, ang pagsipa ng presyo ng mga bulaklak at kandila. Before yung orchids po, mga 400, ngayon po 600 na. May 800 pa nga po eh. Ayon sa mga nagtitinda, asahang magmamahal pa ang mga ito habang palapit ang undas. Sa Zamboanga City, problema sa Manikahan Public Cemetery ang mga puntod na nasira o nahulog na sa dagat dahil sa pagguho ng lupang pinalalambot ng alon tuwing high tide. Ayon sa barangay, na-report na nila sa City Engineer's Office ang nasirang seawall pero hindi pa rin ito na isa sa ayos. I am appealing to the national and the city government to construct again the seawall sa tabi ng cemetery natin. Ayon sa Zamboanga City Engineer, na-inspeksyon na nila ang pinsala at ihanda na ang estimate na gastos. Kasama namang nasira ng lindol noong Setyembre sa Northern Cebu ang mga nicho sa Corazon Cemetery sa Burgos City, Cebu. Damay pati ang bone chamber o lagakan ng mga buto sa sementeryo. Ang mga buto na exposed inilagay sa makeshift na nicho. Wellness break sa mga paaralan ang linggong natapat sa undas. Kaya sa Bataan may ilang mag-aaral na rumakit sa paglilinis o pagpipintura ng mga puntod sa ilang sementeryo. Sa Lawag City, Ilocos Norte, naglilinis na rin sa mga puntod lalo yung natabunan ng mga dahon at basura. May maaga na rin dumalaw sa ilang sementeryo sa Bohol. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa na ang mga bus terminal, paliparan at daungan sa dagsa ng milyon-milyong pasahero sa undas. Pero sabay rin sa pagluwas ng mga motorista ang pasindak sa bulsa na pagmahal ng toll at petrolyo. May report si Oscar Oida. May dagdag gasto sa biyahe sa huling Martes bago ang undas. Una, ang big time na pagsipa ng presyo ng petrolyo. 2 piso sa diesel, mahigit piso sa gasolina at kerosene. At ikalawa, ang pagtaas ng toll sa Cavitex. Sa R1 portion o mula Seaside hanggang Zapote, 39 pesos na ang singil sa Class 1 o maliliit na sasakyan. 78 pesos sa Class 2 at 117 pesos sa Class 3 o malalaking sasakyan tulad ng mga truck. Sa Extension Segment 4, o mula Zapote hanggang Kawit, magiging 88 pesos na ang singil sa Class 1, 176 pesos sa Class 2 at 264 pesos sa Class 3. Sa Cavitex ang daan ng ilang biyahe ng bus galing sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Fully booked na ang maraming biyahe roon pa Bicol, kaya may ilang nagbabaka sakali o chance passenger. Nagpa-reserve ako ngayon wala So, full na Pero may ilang tagumpay na nakapag-book online ng maaga. Mabuti nakakuha naman kami ng 2 slots pa. 2. Pero mapunuan na po. Punuan na. Alam ko pag mga ganitong season talagang mga fully booked na ang mga bus lines. Kaya na ako ngayon ako umuwi. Ngayong undas, inaasahan ng PITX ang dagsa ng mahigit 2 milyong pasahero, lalo na sa Huwebes at Biyernes. Malaking tulong daw na sinamantala ng ilan ang wellness break sa eskwela. Tiniyak nilang madaragdagan pa ang mga biyahe. Nakakuha tayo ng commitment sa kanila na magbibigay ng mga additional buses. And also, nakakuha rin tayo ng commitment sa DOTR at LTFRB na mag-i-issue sila ng mga special permit. Nag-inspeksyon naman ang LTO sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Tinilip kung may fire extinguisher at early warning device ang mga bus. Kagaya nung sa ilaw, yung taillights, reverse lights, although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi.
Pinag-breathalyzer ang ilang bus driver para malaman kung may nakainom. Sinuri rin ang gulong ng ilang bus. Sa Huwebes at Biyernes din, inaasahan ng Northport Passenger Terminal ang dagsa ng aabot sa 3,000 biyahero. Bagamat meron po tayong mga mabibiling ticket dito sa mga ports natin, mas maganda pa rin po kung meron na kayong sure na ticket kapag nakabook na online para dire-diretso. Pero sa inspeksyon sa Batangas Port, lumabas na hindi pa lahat ng shipping lines ay may online ticketing at booking. Mas mahirap minsan ang pagmo-monitor, no, kapag hindi online, yung kung sumusobra ang ating pasahero. Yung sinasabi natin overloading, especially in sa mga ganitong panahon, undas o holiday season po, no. So kailangan talaga natin yung online. Lagpas 2 milyong pasahero ang aasahan sa mga pantalan mula October 27 hanggang November 5. Naka-heightened alert na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para bantayan ang mga paliparan ngayong undas. Nananatili namang problema sa ilang biyahero sa pagitan ng Cagayan de Oro City at Davao City ang pagguho sa Quezon Bukidnon. Ipinatigil kasi ng mga otoridad ang ginawa roong sistema kung saan palalakarin ang mga pasahero ng bus patungo sa kabilang bahagi ng kalsada kung saan may naghihintay na bus dahil delikado para sa mga pasahero. May special permit nang ibinigay sa bus company para sa alternatibong ruta habang pinaplano ng DPWH Region 10 ang detour road na posible raw abutin ng ilang buwan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga pinalilinaw ang Senate Finance Committee sa DPWH para sa tuluyang pag-aproba sa budget ng kagawaran sa 2026. Pero bukod dyan, nasilip ang ilang palyado umanong proyekto na imbis na kontrabaha ay posible pa raw magpalala gaya ng isang reclamation project pala. May report si Jonathan Andar. Satellite image ito ng isang reclamation project sa Laguna de Bay. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng DPWH, isiniwalat ng DENR na pinalabas daw ito bilang proyekto kontra baha. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake right along C6. And so this is a different kind of issue because there are much more permits, environmental impact. Maybe it even causes further flooding within the Laguna Lake area when you do reclamation projects. Binanggit din ni DENR Undersecretary CP David ang iba pang palyadong flood control project. Sa Tarlac, nakitaan daw ng siwang ang 2 dike sa Camiling River, habang ang itinayong dike sa New Bataan, Davao de Oro, nilihis ang tubig sa kalapit na bayan. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipatitigil nila ang pagtatayo ng mga depektibong proyekto na walang plano at walang silbi sa baha. Pwede rin daw gibain ang mga naitayo na. Maybe we might even need to dismantle some of those flood control projects because of their net harmful effects to the communities. Pero sabi ni Dizon, aaralin pa ng husto ang hakbang lalo't sa patakaran ng Commission on Audit, hindi pwedeng basta mag-demolish ng proyekto sa loob ng ilang taon. Nasilip din sa proposed 2026 budget ng DPWH na mahigit 900 proyekto ang nais paglaanan ulit kahit tila napondohan na ngayong taon. Halos 800 ang pinareview ng DPWH at natuklasang itinutuloy pa. Nagmukha lang umanong umuulit dahil generic ang pangalan ng mga proyektong may halagang lampas 11 bilyong piso. Pinababa po namin ang mga proyektong to based on geotag locations and pina-validate po natin kung ito bang mga proyektong to ay completed na ba? Sa mga farm-to-market road naman, nasilip ng Senado na ang 16 billion pesos na hinihingi ng ehekutibo sa 2026 dumoble sa 32 billion pesos sa bersyon ng Kamara. Ayon sa Department of Agriculture, kung hindi nila i-validate ay hindi may patutupad ng DPWH ang mga proyekto. For validation pa po, Mr. Chairman, some of those FMRs. So yung natitirang 8 billion, wala to sa network plan.
Wala pa po ngayon sa network plan. Mahigit 625 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH na bagamat aprobado na ng Senate Committee on Finance ay hinihingan pa nila ng mga dagdag na dokumento. Kung hindi ma-validate hanggang Biyernes sa mga questionableng proyekto, tatanggalin na ito sa popondohan para sa 2026. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutugis ngayon ng lalaking suspect sa pagpatay sa kanyang misis sa loob mismo ng simbahan sa Liloan, Cebu. Nahuli kamang pagtatalo ng dalawa na nakaupo sa likurang bahagi ng San Fernando El Rey Parish. Maya-maya pa, nakitang tila sinaktan at sinakal ng lalaki ang babae. Ayon sa mga pulis, hindi pa matukoy kung pinilit o i-revive o sinaktan ulit ang biktima nang matumba ito. Lumalabas sa record ng mga otoridad, ilang buwan pa lamang daw nang makulong ang suspect dahil inireklamo siya ng biktima kaugnay ng VAUC o Violence Against Women and Children. Sarado muna ang simbahan para isagawa ang right of reparation bunsod ng insidente ayon sa Archdiocese of Cebu. Cardio with a twist ang isang fun run bago mag-Halloween. Tiyak matetest ang endurance in beating the time and your fears. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Fun run pa ba ito o run for your life? Para kasi umabot sa finish line, hindi lang mga tao ang kailangan lagpasan, pati mga zombie. Kung may tawang-tawa sa saya, meron ding mangiyak-ngiyak na sa takot. Pati nga ang angel na ito, walang kawala. Ito ang kauna-unahang zombie fun run sa Cebu City. Layunin daw ng mga organizer na maghatid ng one-of-a-kind Halloween celebration. Bawat runner may 3 flaglets na kailangang bantayan. Huwag daw hayaang maagaw kung ayaw umuwing walang medal. 1 kilometro lang dapat ang ruta ng fun run. Pero dahil sa habulan, lagpas pa sa 1K ang tinakbo ng ilan. May fun run din sa San Fernando City, Pampanga. Imbes na mga karaniwang running singlet, kani-kanyang Halloween paandar din ang mga kalahok. Si Daddy nakasama sa stroller si Baby. Pati saging nakitakbo rin. Ang mga fur baby kasama rin sa fun run. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.